It comes in cycles, no? Na talagang, ay, nako, kulang sa kamatis, kulang sa supply, ang mahal-mahal ng kamatis, hindi mo na tayo bibili. O ngayon, bagsak naman ang presyo ng kamatis. Sabi nga nun, nasa 4 pesos na lang daw ang farm gate price ng kamatis. At eto ngayon, ang spokesperson po ng Department of Agriculture, si Ginoong Arnel de Mesa, ang sinasabi niya, ito ang malapit na yung cold storage facilities. Itong mega cold storage facility sa Taguig. By 2026, ang capacity daw nito 5,000 metriko tonelada. Ang problema ba po natin ay talaga ng kakulangan. It will be solved by CSF, itong cold storage facilities. Sir Jason. Good morning po. Tinanong natin yung mga kasama natin na may mga cold storage. Ang sabi nila kasi, unlike yung onions, may tamang temperature, pwede siyang ma-stock for several months. Yung tomato, kamatis, unfortunately, tinry nila in 2 weeks, nabulok din eh. Correct. So, kailangan siguro pag-isipan kung anong klaseng post-harvest facility ang ilalagay mo sa kamatis. Pero yun nga, nasabi nyo, it's a cycle. Ang problema talaga ngayon, kailangan may mga bumili. Kasi otherwise, talagang malulugi yung ating mga farmers in the coming days and weeks. So, while we are, exposing this situation, we are also encouraging po yung mga bulk buyers, yung mga institutional buyers like restaurants, and even government agencies na talagang namimili naman ng mga pagkain. Why not go directly po sa mga farms para bumili sila and bilhin po kahit sa 10 pesos para break even man lang yung farmers natin dahil yung at 4 pesos po talagang lugi po talaga. Pero Sir Jason, last month po, tumaas po ang kamatis, naalala ko yan December, January, umabot sa 300, 350. Tapos ngayon biglang parang naging masyadong extreme, no? Napakamahal, ngayon naman napakababa ng presyo. Bakit po hindi wala po tayong naging compromise pagdating po sa kamatis, naging extreme? Parang ngayon ko lang to na-encounter. Ang nangyari po kasi dahil yung mga bagyo last year, may mga areas na na-delay yung pagtatanim ng kamatis. So, nagtanim sila latter part na ng December. Tapos, kasabay niya yung mga talagang nagtatanim ng latter part ng December, January. Nagkataon, pagdating sa February, sabay-sabay po yung harvest. Kaya mataas nung January dahil talagang limited po yung supply. Talagang, alam naman natin sa farm gate, ang nagtatakda traders. Nung talagang kulang, tinaas nila sa farm gate kasi some farmers receive 100, 120. That's good, Pero tinaas nila yan para ma-justify yung doble patong naman sa Manila, ng presyo ng kamatis. Sabi niya nga 300. Ngayong first week ng February, second week, nagkataon po, sabay-sabay umani yung na-delay tsaka yung normal na nagtanim talaga ng November, December. Talagang kakaiba po ngayon dahil marami talaga yung naani and tingin nila hanggang matapos to by end of mid-March, may mga aani pa kaya oversupply. Mas sinisilip nila na lalo pang babagsak. I don't know, babagsak pa sa 4, sobrang baba na. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.